with another video. So for today's video guys is pag-uusapan naman natin ang pinaka-popular na scooter dito sa Pinas, which is ang Honda Beat 110. At ito yun guys. So ito yung premium. Meron silang standard. May 5 color variant po yun. Pero ito guys, yung premium is may dalawang color variant, which is the Pearl Arctic White and of course this one, the matte gray metallic. So, ang price niya is nasa 73,400. So, hindi naman siya gaano ka-pricey. Alamin natin kung sulit nga bang bilhin si Honda Beat 110 this 2025. Or totoo nga ba yung features na sinasabi nilang matipid ito sa gasolina? Pang chicks ba ito? Pang habulin ng chicks ba ito? Pang pogi na motorsiklo ba ito? Or sadyang malakas ba itong motorsiklo na to? So, lahat ng mga katanungan nyo guys ay aalamin natin ngayon. And please guys, sorry sa aking background, no? Talagang messy siya kasi wala pa akong set at wala pa akong studio, yung parang maganda. So, eto na guys, wala kayong maarte-arte kasi hindi naman yan yung focus natin ngayon, kundi yung Honda Beat 110. O kaya naman guys, aalamin natin yan lahat. So, without further ado, wag na natin to patagalin. So, just keep on watching. So, unahin natin ang kanyang design. So, yung Honda Beat 110 guys is meron siyang sporty design at sleek look. Kaya perfect na perfect ito sa mga gustong simple lang pero astig na scooter. Meron siyang LED headlight na super linaw sa gabi. At kung usapang riding comfort naman ito guys, magaan at madali siyang imaneho.
naman ito guys is very smooth at responsive ito. Hindi man ito pang racing. Okay, so saan ba kayo nakahanap na motorsiklo na pang drag race pero yung CC 110? 110 yung CC guys, imagine 110. So, pero merong mga tao din, yung mga riders no, na nakikita nyo na nakamodified yung kanilang mga motorsiklo. So, depende sa inyo kung ano yung style nyo. Kung ipapatay look, ganito, ganyan, ganyan, lahat yan. So, nakadepende pa rin yan sa rider. Pero yung mga hanap nyo naman is matipid, yung hindi magastos when it comes to fuel. So, this motorcycle or this bike is good for you. Okay? So, ngayon is pag-uusapan naman natin yung kanyang pros at ang kanyang cons. So, or yung good side of the motorcycle ay matipid sa gas. Of course, guys. Kasi, yung fuel consumption nito is 58.2 km per liter. At saka yung fuel capacity naman nito is 4.2 liter. Yes. Napakatipid. Okay. Second is magaan at madaling imaneho. Of course, guys, kasi pwede siya sa mga estudyante, sa mga lady rider nga, baguhan pa lamang sa motorsiklo, ganito. Ito yung bilhin nyo, te. Oo, ito yung bilhin nyo kasi magaan siya at madali lang. Kasi, automatic. Oo, ganun. Yung pangatlo is matibay at subok na Honda quality. Kasi pag sinabi naman nating Honda quality, marami yun eh. Maraming mga taong bumibili ng Honda kasi maganda yung performance, maganda yung engine, maganda yung quality ng motor. Lahat ng mga product ni Honda, madami kang makikitang or madidinig or maririnig na good comment talaga when it comes to Honda product. Okay. And lastly is affordable maintenance. Ito naman talaga yung hinahanap natin guys, yung makaka-afford tayo. Okay? So, kung yung hanap nyo naman is yung mga malalaking CC, yung nasa CBR na tayo, yung mga CRF 150 na yan, yung mga 300, CR 300, ano ba, XR, CBR, CB, something. Yung matataas na CC, talagang expected na talaga na malaking-laking gastos din for maintenance. Pero, kung ikaw naman is, talagang hanap mo din is makatipid ka din when it comes to maintenance kasi importante naman din yung PMS. So, yun na yung pros at ito naman is yung cons. Yung cons niya is maliit yung storage box. Ako lang ba yung nakapansin na pag maliit yung motor, expected, maliit talaga yung U-box. Pero meron din ibang motorsiklo na walang U-box. Like for example, yung Raider. Diba? Walang U-box yung Raider dahil. Saan mo ilalagay yung U-box ng Raider? Huh? Saan? Di ba wala? And next is we have the analog speedometer. So, for me lang, no, mas maganda kasi yung fully digital meter panel na kasi we're na high technology na kasi ngayon eh. Pabago-bago yung teknolohiya, so maganda din na advance yung motorsiklo mo. So, mas maganda yung fully digital meter panel. And lastly is hindi siya gaano kaganda or hindi siya gaano kalakas yung power. Kasi, alam niyo naman yung power ng 110, parang siyang itatapat mo siya sa Yamaha, so parang Mio Sporty, ganun. Pero yung Mio Sporty guys ha, is 115 yun. 150, 110, ganun. So, yun lang yung cons niya guys. Pero sa the quality and the performance sa motorsiklo is maganda guys, okay? At ayun na mga tips, no? So, sulit nga ba itong Honda Beat 110? For me, okay siya sa mga taong nagtitipid. Sa mga taong simple lang. So, sa mga taong hindi or walang balak na i-fashion show, walang balak na i-drag race ang motor. So, this one is good for you. Pwede ito sa mga students. So, especially sa mga student, no, maganda ito guys. Maganda itong motorsiklo na to. And for, of course, yung mga office workers or sa mga daily commuters. Kasi lahat tayo is nahihirapan talaga. Ang hirap talaga mag-commute guys. I've been there. I've been there. So talaga, ang hirap talaga mag-commute. Lalo na kapag traffic, oh my gosh, malalate ka talaga. So, eto is mga simple lang na tao, gusto nyo lang na meron talaga kayong masasakyan, pero gusto nyo namang malakas or maganda yung power or you can upgrade naman into higher CC or yung mga gusto nyo nga
mas maganda pa yung features. I highly recommend you is to buy the Honda Click 125. So, under 100k lang din po yan. So, good na goods na yon for their features. Kasi maganda yung motorsiklo na yon. You can watch the full specification. So, meron akong na-upload doon na specs. Nag-review na din ako doon. So, you can check my videos there. So, ayun na guys, no? So, for me lang, no? Ayos talaga ito. Maganda ito. 73,400 is not bad for a motorcycle na maganda yung performance, okay? So, don't expect too much because that too much can hurt you so much. Remember that. Ano nga ba yung masasabi nyo? Sulit nga ba or hindi? So, paki-comment down below guys kung maganda ba yung Honda Beat or let's just go for something bigger features or bigger power or nice features. Depende sa inyo guys. It's upon you. It's on you. Pero kung hanap nyo man is matipid, so simple. It's very simple. Kung hanap nyo naman ay matipid, yung simple, yung hindi nyo ipapadrag race, ganon. Kasi hindi to pang racing. Hindi to pang racing na motor, guys. Pang daily commute lang ito. So, ayun na guys. Pwede ito sa mga lady riders na baguhan pa lamang sa motorsiklo. Pwede ito. Ito yung beginner. Ito yung first motorbike nyo. Okay to guys. Kaya, it's a good for you. Vroom, vroom. At ayun na nga guys. Sasabi ko na, na-review ko na, naipakita ko na sa inyo guys ang kagandahan ng Honda Beat 110. Kaya naman guys, nasa inyo na yung choices nyo kung maganda nga ba or sulit nga ba para sa inyo yung Honda Beat 110. So, i-comment down below guys kung nagustuhan nyo itong video na ito at sa mga gusto pang mag-suggest ng motorsiklo na ating i-features or ating i-review. So, you can comment down below guys. And of course, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell below para mas ma-notify mo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Oo, ganun. So, yes! Adios! Bye!